Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH and welcome po sa ating YouTube channel. And may gusto lamang po akong pag-usapan ngayong araw. Bali, ito po yan, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Kita ba? Or ipopost ko na lang din po dyan. Bali, ang nakalagay dito, China publicized for the first time what it claims is a 2016 agreement with Philippines. Kung matatandaan nyo po, may fake news po silang inilabas na sinasabi nila na alam ni President Bongbong Marcos at may banibagong agreement sa Administrasyong Marcos, which is not true po yan And ito nga po, ayan, naglabas po ng statement ang China. Ayan, China publicizes for the first time what it claims is a 2016 agreement with Philippines. Taipei, Taiwan, for the first time, China has publicized what it claims is an unwritten 2016 agreement with the Philippines over access to South China Islands. The move threatens to further raise tensions in the disputed waterway through which much of the world's trade passes and which China claims virtually in its entirety. A statement from the Chinese embassy in Manila said, the temporary special agreement agreed during a visit to Beijing by former President Rodrigo Duterte. Okay? Kasi may black propaganda. Nito lang po yan last month lang po ata na nagsasabi, sabi ng Chinese embassy, naglabas po sila ng statement na sinasabi nila may bagong deal or may bagong agreement daw under Marcos administration, which is not true po. Hindi nga po, kung matatandaan nyo po kanina lang, naglabas, discuss po natin yung nilabas na statement po, no, ni National Defense Secretary, Secretary Gibo Chodoro. Kung matatandaan nyo po, na never or wala pa silang nakausap sa Chinese government. Kasi nga po, sila mismo parang umiiwas. Yung mga diplomatic protest nga natin na ipinapadala sa kanila, binabaliwala nila. So, malinaw po ito Temporary special agreement agreed to during a visit to Beijing by former President Rodrigo Duterte. Allowed small-scale fishing around the islands but restricted access by military, Coast Guard, and other official planes and ships to the 12 nautical mile, 22-kilometer limit of territorial waters. The Philippines respected the agreement over the past 7 years but has since reneged on its to fulfill its own political agenda, forcing China to take action. This is the basic reason for the ceaseless disputes at sea between China and the Philippines over the past year and more. However, after his visit to Beijing, Duterte hinted at such an agreement without offering details, said Colin Ko. So yan mga kababayan malinaw po. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Na, ayan nga po, yung claim po ng agreement na yan, yung claims na yan, yung secret deal na yan, is noong 2016. Kasi may propaganda nung last month po Alam ko last month yun yung sinasabi ng Chinese embassy na may bagong agreement or may bagong deal daw under Marcos administration. And alam daw po nila yung secret agreement previous administration, which is not true. Ito nga po, malinaw na yung secret deal or secret agreement na yan is noong 2016, which is yung Duterte administration. Yan ang best president nyo. Diba? Yan na. Yan na yung best president nyo. Sasabihin nyo, hindi na naman kayo maniniwala. Si Mr. Harry Roque nga mismo ang bago pa magsalita itong China, bago pa maglabas ng statement, nagsalita rin po si Mr. Harry Roque, nadulas siya na may secret deal, may secret agreement. Ito na po. Ito yung best president nyo, di ba? Si Mr. Rodrigo Roa Duterte na nakikipag-deal sa China. Nakakatawa lang kasi mga kababayan.
unwritten, di ba? Walang dokumento. Kumbaga, verbal lang yung usapan. The fact na Mr. Duterte is a lawyer, di ba dapat yung mga ganyang agreement, may kasulatan yan? Well, siguro kasi kaya walang kasulatan, alam nila nahahantong sa ganto. Akala kasi nila porkit ipinartner o itinandem si Inday Sara kay President Bongbong Marcos, mahahawakan na nila sa liig. Hindi nila ine-expect na si President Bongbong Marcos ay hindi papayag na may mga ari-arian tayo ang kinin ng kung sino mang banyaga dyan. No, akala nyo, no, hindi nyo in-expect na hindi nyo mahahawakan sa leeg si PBBM. Kaya bigla kayong bumaliktad at pinaingay nyo tong mga issue na to. Na ngayon ay bumabalik din sa inyo. Oh, ito yung best president nyo eh. Yan si Mr. Rodrigo Roa Duterte, siya yung best president nyo na ipinagkalulo ang Pilipinas, ang ari-arian ng Pilipinas sa China. Bakit kailangan pumasok sa gantong agreement? Kung alam nyo naman na ikakapahamak ng mga kababayan natin. Porkit ba hindi kayo ang naargabyado, okay lang? Lalo na yung mga pro-China na yan. Tuwang-tuwa pa sila nung winater ko yung mga kababayan natin. Kapwa mo Pilipino yan, ha? Kung ano-ano pang masasakit ang maririnig mo sa mga pro-China mong kapwa mo Pilipino, yung mga pro-China na kapwa mo Pilipino, kung ano-ano pang masasakit na salita ang sasabihin nila as if sila yung nakakaranas. Ilang taon na po nilang nararanasan yan, yung mga kababayan natin dyan sa West Philippine Sea. Biruin nyo, nung Duterte administration, kinancel lahat ng mga activities dyan, yung mga balikatan exercises for the sake of China. Ang bait nyo sa China, pero matapang kayo sa kapwa nyo Pilipino. Binibaby nyo yung China. Pero winawalang hiya nyo yung mga kapwa nyo Pilipino. Anong klaseng mga tao kayo? Tao pa ba kayo? Ano ba yan? Para ba yan sa fund? Pinupondohan ba kayo? Yung pag-aari natin, hindi napapakinabangan ng maayos ng mga kababayan nating mangingisda. Parang ang lumalabas, mas may karapatan pa yung China sa sarili nating ari-arian. Mas malaya pa silang dyan sa West Philippine Sea kaysa sa mga mangingisda nating kababayan. Kayong mga traidor, doon na kaya kayo sa China tumira? Kasi hindi namin kailangan ng mga kapwa, hindi namin kailangan ng mga traidor ng bansa. Hindi namin kayo kailangan. Doon na lang kayo sa China. Total, yun naman yung gusto nyo, ibigay na lang yung ari-arian natin sa China eh. Tapos pinapakalat nyo pa yung narrative nyo, magkakagera. Sa inyo lang yan siguro. Ito yung best president nyo eh. Pinagkalulo yung mga kababayan natin dyan. Pinagkalulo yung bansa. Gusto na tayong ipamigay. Wala kayong kaalam-alam, ipapamigay kayo. Wala kayong kaalam-alam na yung sinasabi niyong best president, yan yung traidor ng bansa. Yan yung trumatraidor sa mga Pilipino. Yan ba ang best president sa inyo? Ipagkakalulo yung mga kapwa niya, Pilipino. Para Sa sarili niyang interes? Sa sarili niyang benepisyo?